Taong 3000. Sa gitna ng malawak na disyerto ng Mars, makikita ang isang higanting glass dome. Sa loob nito ay ang milyong-milyong tao na namumuhay sa isang lungsod na itinayo sa ibang planeta. Wala kang makikitang puno, walang dagat at walang ulap. Hindi ito eksena sa pelikula. Posibleng ganito ang buhay ng tao sa Mars pagsapit ng taong 3000. Isang planeta na dati ay walang buhay, pero ngayon ay maaaring tirhan ng milyong-milyong tao. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang magiging buhay natin doon? Yo! What is up mga idol? Welcome sa Forbidden Files PH. Kung bago ka lamang sa channel natin, ay inaanyayahan kitang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating upload kagaya nito. Simulan na natin. Matagal ng pangarap ng sangkatauhan na makarating at manirahan sa Mars. Nitong 21st century, nagsimula ang seryosong plano ng mga scientists at mga space companies. Isa sa pinakakilala dito ay ang kumpanyang SpaceX na pinamumunuan ng negosyanteng si Elon Musk. Ang vision nila ay simple pero napakalaki. Gawing multiplanetary ang sangkatauhan. Sa simula, maliit lang ang mga base sa Mars. Ilang astronaut lamang ang nakatira roon sa loob ng mga sealed habitats na parang space station sa lupa. Ang bawat paglabas sa labas ay kailangang naka-spacesuit. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring maging nakamamatay. Pero habang lumilipas ang mga dekada, ang mga base na ito ay unti-unting lumaki hanggang sa naging unang lungsod na ito ng mga tao sa Mars. Pagsapit ng mga sumunod na siglo, nagsimula ng itayo ang mga dome cities. Ito ay mga higanting glass structures na nagtatakip sa buong komunidad. Bakit nga ba kailangan ito? Dahil sa labas ng Mars, halos walang breathable oxygen, napakanipis ng atmosphere at sobrang lamig ng klima. Ang temperatura sa Mars ay maaaring bumaba ng -60 degrees Celsius o mas malamig pa. Kaya sa loob ng dome, ginagawa ng mga engineer ang isang artificial earth environment. Sa loob nito, may mga park, artificial lakes, farms, residential areas, sa madaling salita, isang buong lungsod sa loob ng bubble. Paano kumakain ang mga tao sa Mars? Isa sa pinakamalaking hamon sa Mars ay pagkain. Walang natural na lupa doon na pwedeng pagtaniman. Kaya, ang mga tao dito ay gumagamit ng hydroponic farming. Sa sistemang ito, tumutubo ang mga halaman sa tubig na may nutrients. Ang mga farm ay kadalasang vertical, ibig sabihin, pataas ang mga tanim sa mga building. At ang ilaw na ginagamit nila ay hindi araw, kundi malalakas na artificial sun lamps. Sa mga farm na ito, tumutubo ang lettuce, patatas, soybeans, at strawberries. Unti-unti ring natututunan ng mga scientists kung paano baguhin ang Martian soil o lupa sa Mars upang magamit sa agriculture. Ano ang trabaho ng mga tao sa Mars? Sa taong 3000, hindi na lang colony ang Mars. May sarili na itong ekonomiya. Maraming tao sa Mars ang nagtatrabaho sa pagmimina ng rare minerals, paggawa ng advanced technology, at paggawa ng spacecraft. Dahil mas mababa ang gravity sa Mars, halos 38% lang kumpara sa Earth, mas madali ring mag-launch ng rocket mula dito. Kaya ang Mars ay naging spaceport ng solar system. Mula dito, maaaring maglakbay ang tao papunta sa asteroid belt, outer planets, at mas malayong bahagi ng kalawakan. Mga taong ipinanganak sa Mars. Ito ang isa sa pinaka-interesting na posibilidad. Sa taong 3000, may mga taong ipinanganak na mismo sa Mars. Ang mga batang ito ay lumaki sa mas mababang gravity. At dahil dito, posibleng magbago ang kanilang katawan. Maaaring sila ay mas matatangkad, mas maninipis ang buto, at may ibang physical adaptations. Ang ilan sa kanila ay maaaring mahirapang tumira sa Earth dahil para sa kanila, ang gravity sa Earth ay parang sobrang bigat.
Sa madaling salita, maaaring dumating ang panahon na ang sangkatauhan ay magkaroon ng dalawang uri ng tao, mga taga-Earth at mga taga-Mars. Terraforming o pagmamodify ng Mars. Sa loob ng maraming siglo, may isang napakalaking proyekto na pinag-aaralan ng mga scientists. Ito ay ang terraforming ng Mars. Ang layunin nito ay baguhin ang planeta upang maging mas katulad ng Earth. Kasama sa mga idea, ang giant mirrors sa orbit upang painitin ang planeta, pagpapalabas ng greenhouse gases upang palaputin ang atmosphere, at paggawa ng artificial magnetic shield upang protektahan ang Mars laban sa radiation ng araw. Pero ang totoo, napakahirap gawin ito. Ang Mars ay may napakanipis na atmosphere, halos 1% lamang kumpara sa Earth. Ibig sabihin, hindi nito kayang panatilihin ang init. Kaya kahit sumikat ang araw sa Mars, mabilis din itong nawawala sa kalawakan. Pagpapainit sa planeta. Isa sa mga idea ng mga scientists ay ang paggamit ng malalaking salamin sa orbit ng Mars. Ang mga salamin na ito ay magre-reflect ng mas maraming sikat ng araw papunta sa surface ng planeta. Kapag tumaas ang temperatura ng Mars, maaaring magsimulang matunaw ang frozen carbon dioxide at tubig na nakaimbak sa polar ice caps. Kapag nangyari iyon, mas kakapal ang atmosphere ng Mars. At kapag kumapal ang atmosphere, mas magiging posible ang pagkakaroon ng mas mainit na klima. Paglikha ng mas makapal na atmosphere. Isa pang idea ay ang pagpapalabas ng greenhouse gases sa atmosphere ng Mars. Ang mga gas na ito ay makakatulong upang matrap ang init ng araw, katulad ng nangyayari sa Earth. Sa loob ng maraming taon, maaaring unti-unting tumaas ang temperatura ng planeta. Hindi man maging katulad ng Earth, pero maaaring maging mas komportable para sa tao. Protection laban sa radiation. Isa pang malaking problema sa Mars ay ang radiation mula sa araw. Hindi tulad ng Earth, ang Mars ay walang malakas na magnetic field na nagpoprotekta laban sa solar radiation. Kaya ang isa pang idea ay paggawa ng artificial magnetic shield sa kalawakan. Isang napakalaking device na ilalagay sa orbit ng Mars upang harangin ang mapanganib na radiation mula sa araw. Kung magiging posible ito, maaaring magsimulang maging mas ligtas ang buhay sa ibabaw ng Mars. Pero kahit na gumana ang lahat ng ideyang ito, ang terraforming ng Mars ay hindi mangyayari sa loob ng ilang taon. Maaaring abutin ito ng daan-daan o baka nga libong taon pa. Isang napakahabang proyekto na maaaring ipagpatuloy ng maraming henerasyon ng mga tao. Pagsapit ng taong 3000, maaaring hindi paganap na katulad ng Earth ang Mars. Pero posibleng mas makapal na ang atmosphere nito, mas mainit na ang klima, at may mga lugar na maaari ng lakaran ng tao nang mas kaunti ang suot na proteksyon. Isang planeta na unti-unting binago ng teknolohiya at tiyaga ng sangkatauhan. Ang tanong, paano ang magiging itsura ng paglalakbay ng mga tao mula sa Earth papuntang Mars? Sa kasalukuyan, ang paglalakbay mula sa Earth papunta sa Mars ay tumatagal ng 6 hanggang 9 na buwan gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Pero pagsapit ng taong 3000, maaaring mas mabilis na ang interplanetary travel. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng technology, posible na ang biyahe papuntang Mars ay tumagal na lamang ng ilang linggo. May mga scientist na nag-aaral ng iba't ibang sistema tulad ng nuclear propulsion, ion engines, at iba pang advanced na space technologies. Kung magiging matagumpay ang mga ito, maaaring maging regular na biyahe na lamang ang pagpunta sa Mars, katulad ng paglipad ng eroplano sa pagitan ng mga bansa ngayon. Maaaring magkaroon ng interplanetary transport ships na regular na bumabiyahe sa pagitan ng Earth at Mars. Sa loob ng mga sasakyang ito, may living quarters, pagkain, entertainment, at artificial gravity system upang gawing mas komportable ang mahabang paglalakbay sa kalawakan. Sa ganitong paraan, ang dalawang planeta ay maaaring maging magkakonekta na parang dalawang kontinente lamang.
Sa loob ng libu-libong taon, ang Mars ay isang pula, tahimik at patay na mundo. Pero kung magpapatuloy ang teknolohiya ng sangkatauhan, maaaring dumating ang araw na ang planetang ito ay hindi na lamang lugar ng exploration, kundi isang bagong tahanan ng tao. At kapag nangyari iyon, ang tanong ay hindi na pwede bang mabuhay sa Mars, kundi kailan tayo lilipat? At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw. Maraming salamat idol sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.